Okay. So, narito po ang ating tanungan portion. Ang tanong nito is from ABDIXQD. Sabi niya, question po, what is the difference between church and religion? Is this two the same? Huh? Is this two the same? In the Bible, Jesus established a church. But we also say our religion is Roman Catholic. Pakisagot yan, Brother John Ray. Brother John Ray? Is available, Brother Romel Palma? Yes, Brother Jando. Ano yung tanong? What is the difference between church and religion? Is this two the same? Jesus established a church, but we also say our religion is Roman Catholic. What is the difference? Actually, there's no difference about church and religion. When we say church, it also mean religion. English talaga? O baka in English lang? Dugo English naman talaga itong ang natin tanong. yan. E di, mas Tagalogin ko. na, wala pong pinagkaiba yan. Halimbawa, sa magandang balita, Berjando, 1:15, Timothy. Ngayon ba, uh, nasa trabaho ka ngayon? Yes. 1 Timothy 3:15, magandang balita Biblia. Okay. Magandang balita, Biblia, 1 Timothy 3:15. Ito ang ating mababasa. Yan, sabi dito, upang kung hindi man lang kumakarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligid sa ligan ng katotohanan. So dito, malinaw na ipinapangaral ni San Pablo ang iglesia ng Diyos na ayon sa kanya, ang iglesyang ito ay ang haligi at saligan ng katotohanan. Ngayon, yan bang iglesia na yan na haligi at saligan ng katotohanan ay yan din ba ay relihiyon? Ipagpatuloy natin ang pagbasa, Brother Jando, hanggang 16. Ito sabi ang 16, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kalawalhatian. Napakalinaw dito na yung iglesia ng ating Panginoong Kristo ayun ang relihiyon ng mga apostol. No? So ang iglesia at relihiyon ay hindi po yan dalawang magkaibang bagay. Isa lang po yan at kung uunawain nating maiging sinabi ni San Pablo na ang relihiyon ay nakita no, at nahayag, ibig kasi sabihin ni San Pablo dyan is yung iglesia na iyan ay ang katawan ng ating Panginoon Kristo. So, wala talagang pinagkaiba ang iglesia at ang relihiyon na kanilang kinaaniban. Yun lang ating sagot na dyan, na ang iglesia at ang relihiyon is the same thing. Parehas lamang po yan. Ang pinaka-deep meaning lang kasi ng relihiyon is to bind back to God. So, enable for us to be bind back to God. So, kinakailangan natin na mapaanib sa kanyang iglesia. Yun lang, Brother Jando. Okay, next question from Ace Ravina. Sabi niya, good evening mga kapuntos. Magtanong lang kita, bro JD. Bakit iba ang version ng Bible gamit sa ibang sekta? Yung Bible talaga, iba-ibang version yan. Pero mas gusto nila yung King James Version. Dahil sa King James Version, kaya nilang i-twist yung mga words na nandun. Kaya silang gumamit ng mga private interpretation. Para bang si Almasura ba, nung nakaraan, no, si Albasura, gagamit siya ng tapos isasabihin niya yung kanyang unawa doon, nasalungat naman sa ibang version. Halimbawa, kung alamin nyo, ginamit ni Albasura yung first
Corinthians chapter 4 verse 6. Sabi ganito, and these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. So, ang kanilang interpretation dito, huwag dagdagan kung ano ang nakasulat sa Biblia. Mali yun. Bakit? Hindi naman buong Biblia ang tinutukoy dito, kundi ang Old Testament lang naman. Ngayon, kung ating tatanggapin ang kanilang unawa, sila mismo ang lumalabag kasi tinatanggap nila ang New Testament. Bakit? Ang tinutukoy dyan ayon sa Complete Jewish Bible, now in what I have said here, brothers, I have used myself and Apollos as examples to teach you not to go beyond what the Tanakh says. Ano yung Tanakh? Hebrew Bible. Ano yung Hebrew? The Hebrew Old Testament. And not go beyond what the Tanakh says. Old Testament lang pala. Ay, yung unawa nila mali. Mas gusto nila ang King James Version kasi hindi specific ang sinasabi. Pero nakapagtataka lang, pagdating sa 1 John 5:7, aba, naghahanap ng ibang version. Oh, yung 1 John 5:7, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ayaw nilang basahin ng King James, doon nila sa ibang version. Ganun yon. Namimili sila ng mga nais nilang basahin at doon sila magpo-focus, in which mali naman talaga ang kanilang unawa. Okay, next question from True Champion. Diyan tanong ko, bakit nag-celebrate kayo ng New Year na galing sa Roman pagan god Janus? January ay pinangalan sa pagan god Janus. Pakisagot, Rojando. At ibigay kay Brother Wendell. Brother Wendell? Brother Wendell? Yes, ibigay mo na sa iba, Bro Jandro. May Malalim to, bro. sinagot ko dito. Bro, malalim to. Si Bro Angel, baka kung sakali, ako na sasagot kung hindi si Bro Angel. Ibigay mo na kay Bro Angel. Hindi, Brother Angel. Sige, Brother ano Angel. yung Bro Wendell? Ano daw? Bakit daw Bakit daw tayo nagse-celebrate ng New Year na galing sa Roman pagan? Alam mo, ang celebration ng New Year's ng simbahan, kapatid, para alam mo, True Champion, no? Hindi because of hindi celebration ng pagano, kundi solemnity of the Mother of God, no? Para sana mas malaman mo yung turo ng simbahan. Ang sineselebrate po talaga yan si January 1st. Of course, we also thank God na mayroon na namang bagong taon, no? Pero yung talagang celebration ng simbahan, para malaman mo, is the solemnity of the Mother of God, yung January 1st. Yun ang talagang celebration ng Roman Catholic Church, kapatid, no? So, yung sinasabi mong galing pagano, kung ano man celebration, iba yun. Sa kanila siguro yun. But the true celebrations of the church in January 1st is the solemnity of the Mother of God, of Mama Mary bilang Mother of God namin. So, yun po yung celebration niya. Kailanman yung mga dinidikit nilang mga pagano yan, mga pagano celebration, dinidikit lang nila. No? Dinidikit nila, pero hindi yan ang tunay na turo na simbahan at na celebration niya. Yun po yung sagot, simple sagot dyan. Walang ibang celebration kundi yung solemnity of the Mother of God, and of course, yung January 1st kasi bilang pagpapasalamat natin na may bagong taon na naman na biyaya ng Diyos sa buong sanlibutan. Yun po, Bro Jando. Bro Angel. Yes po, bro. Ang Iglesia ni Cristo nagdiwang ng New Year. Pero, alin kaya ang sinunod nila? Yung kay Janus o yung sa simbahang Katoliko na Solemnity of the Blessed Virgin Mary? Yun nga lang, yun ang tanong kung anong klaseng yun, celebration. Okay, so ating tingnan si ChatGPT. Anong sagot ni ChatGPT sa bagay na yan? Kapag ang Katoliko nag-celebrate ng New Year, ibig sabihin ba sineselebrate nila ang pagan celebration kay Janus? Ang sagot, hindi.
Kapag ang Katoliko ay nagse-celebrate ng bagong taon, hindi ito nangangahulog ang ipinagdiriwang nila. Ang isang paganong selebrasyon kay Janos, ang Romanong Diyos ng mga pintuan, simula at pagtatapos. Bagamat ang pangalan ng buwan ay na January nagmula kay Janos, ang mismong pagdiriwang ng bagong taon ay hindi isang pagsamba o pagbibigay, pugay sa Kanya. Sa madaling salita, mali si si True Champion doon. Okay, move naman tayo ngayon sa next na katanungan. Dito tayo sa tanong ni lang Dito tayo sa tanong ni Lauren. Tapos na ko lang nabasa ito. Ito. From Rosel Galano Channel. Tanong po, bawal po ba talaga mag-preach ang mga babae? Biblical po ba yon? Ating ibigay kay Brother Angel. Brother Angel. Okay, so ganito po yan, no? Para maintindihan natin. Doon kasi sa nakalagay sa 1 Timothy ba yun? Tingnan natin, ha? Kung saan nakalagay ng bawal, dapat kailangan manahimik ang babae kapag pagdating sa no, pero ang paliwanag po ng simbahan diyan, mga kapatid, ang paliwanag ng simbahan hindi yung clerical or clerical. Ibig sabihin ng clerical, hindi pwedeng maging pare or obispo or mamuno sa iglesia. Pero pagdating sa pangangaral, kapatid, like a Bible study lamang, or even pansinin nyo, mayroon tayong basahin nga muna natin sa unang Timoteo, bro, chapter 2, verse, tingnan natin, verse 10. Ayan. Verse 10, bro, Jando. Unang Timoteo 2:10. Sabi ganito, sa halip ang maging palamuti nila ay ang mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing ng makadiyos. Tuloy 11. Ang mga babae dapat matuto ng tahimik at Nagpapasakop, tuloy sa 12, last. Hindi ko pinapayagan ng mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Yes, so pagdating sa pag-aaral, panahon ng pag-aaral, no, ito yung tinatawag, yung pagdating diyan, clerical lang po yung ang sinasabi niyan. Kaya pagdating sa misa, meron tayong tinatawag na lector and commentator ng mga babae din. Meron naman sa mga charismatic or Catholic community, meron po tinatawag nating mga elders or mayroong mga Bible preacher. Mga babae 'yon. Ang tanong, hindi pa sila pwede. Pwede po yun, basta wag lang clerical job. Ano yung clerical? Yung po yung tinatawag na mga kaparian o mga obispo, kung ano man. So in other words, hindi siya absolute talaga na bawal, but pwede po siya kung Bible study lang. Pero yung mismong mamumuno ka as a parish priest sa isang simbahan, hindi po pwede yun. As a priest, clerical lang po ang pinag-uusapan dyan, o clergyman. So yun po yung pagkakaiba, kapatid. Pero pwede kayo mag-preach, wag lang mamuno sa simbahan. Bro Jando? Okay, sabi naman ito ni True Champion, nawala na sila, hindi na sumagot sa tanong ko sa kanila. True Champion, kung may tanong ka, dito ka dumiretso sa amin. Huwag mong tanungin yung mga nasa comment section. Kami ang nag-handle ng programa, dito ang tanong mo sa amin. Ngayon, kung hindi ka titigil sa panggugulo sa comment section, i-remove kita. Okay? Pero dito nagpasalamat siya eh. Sabi niya rito ni True Champion, salamat po bro Edgar sa pagsagot. Minsan mabait siya eh. Yan na nga. Maya aatake na naman. Ganito yan, no? True Champion, kung may tanong ka, direkta mo sa amin. Huwag sa comment section mo na iba yung kinakausap mo dyan. Hindi pwede yon. Kasi, paano sila makapag-focus, pakikinig sa amin kung sumasagot sila sa katanungan mo? Ngayon, pag may nakita pa akong tanong mo, True Champion, na direkta sa mga nasa comment section, i-remove na kita sa channel na ito. Okay? Yun tama 'yon, no, bro True Champion, no. Ano kung hindi ko na maintindihan kung ano ba talagang kailangan nito. Minsan bigla siyang
natutuwa sa ebanghelyo daw, salamat sa ebanghelyo, I'm a true humble heart. But ang nangyayari po dito, may mga tanong siya, ginugulo niya yung mga listeners. Sa kaya sabi ng isa, sandali lang, hindi tuloy ako makapagano ng ebanghelyo. This is napaka-importante po na salita ng Diyos, Brother True Champion. Makinig ka na lang. No, and then wag ka na lang magtanong kasi nasagot na yun. Isang taong ka na yata nakikinig. Lahat ng mga ano mo nasagot na eh. Kaya lang ang nangyayari po, True Champion, na nadi-distract sa Bible study, no? Lalo na malawak po ang turo ng simbahan. So wag na, mas maganda makinig na lang po kayo, no, hangga't maaari, Brother True Champion, no, bago high blood din ng host natin. Bago ma-high blood yan, pag yan high blood. May nagtanong dito, paano daw yung mga pastora? Lalo walang authority yun. Paano daw yung mga pastora? Lalo walang authority yun. Naging pastora sila dahil dun sa pastor din, na self-proclaimed pastor din. So lalong wala silang authority mag-preach din. Yung mga pastora na tinatawag natin yung mga leader na simbahan. Hindi sila nakakatakot, mga false pastors, yung mga false prophet. Bro Jando. Actually, matagal nang nagre-request sa akin na i-remove si True Champion sa sa comment section dahil nanggugulo daw. Well, ako naman kapag nakikita ko yung mga ni True Champion is pinapabayaan ko lang. Ang reason is di naman siya namimersonal. Di naman siya nagpapatutsada. Malinis yung kanyang mga binabitaw na katanungan. Ang problema lang kasi, ang katanungan niya mga malilinaw, hindi binabato sa atin, kundi doon binabato sa mga nasa comment section. Dami talaga nag-request na tanggalin ko na pero hindi ko tinatanggal. Kaya inoobserbahan ko pa yung mga comment ni True Champion. Wala naman akong nakitang mali sa mga comment niya. Wala akong nakitang mali, malinis naman. Kaya hindi ko siya ginagalaw. Pero this time kasi napapansin ko lang, ang mga tanong niya nasa mga nanonood. Paano makapag-focus ng pakikinig yan kung sagot ng sagot sa mga tanong mo? Tapos inaapura pa niya kung hindi sumasagot. Halimbawa, hindi siya sinasagot. Hindi siya pinapansin. Inaapura niya, inuulit-ulit yung comment niya para sagutin siya. Huwag ganyan. Huwag ganyan na. Kung may tanong ka, True Champion, direkta mo dito para ipasagot natin sa mga kasamahan. Huwag mong idaan sa mga nandyan. Kasi hindi sila makapag-focus sa pakikinig dahil nagtatype sila para sagutin ka lang. Apurado ka pa pag hindi ka sinagot. Huwag ganyan. Okay? Sabi, ito, True Champion, tinan mo sabi niya dito, Tomas Cartel, bakit ginananalangin sa hindi mga tao? Pakisagot. Kasi natatanungin mo sa lawang na programa? Si Tomas Cartel ba sumasagot sa programang ito? Kasi tatanungin mo. Dito ka magtanong sa mga co-host ng programa. Huwag sa mga nandyan. Then nanonood sila para matuto. Dinidistract mo. Okay? Brother Angel, bakit daw tayo nananalangin sa hindi mga tao? Bakit hindi natadala sa hindi tao? Kailan kami nanalangin sa hindi tao? Meron ka bang meron ka bang narinig na bato namin, bigyan mo kami ng kakanin? Walang ganun. Ano mas pinagsasabi mo, no? Ang tawag yan intercession, no? Kasi biblically, Hebreo 12:23, lumapit kayo sa Diyos at sa mga espiritu na nandoon na sa langit. Pinapalapit. At ang tawag doon intercession. So walang paglapit sa hindi tao. Yun ay mga taong banal na nandoon na, nasa langit na. Pero yung sinasabi mong lumalapit kami sa sa hindi tao, kasi lalapitan namin na hindi tao na hindi banal, no? So mali ka na naman, bro True Champion, no? Ayan na, medyo 50-50 ka na. Kailangan ayusin mo yung mga mo, brother. Mabait naman minsan kaya lang minsan nakungulit na di-distract. Marami pang mga magagandang tanong, bro. Mo. Ito pa tayo ito, sabi ni True Champion,
Pintuang Ginto at Turing Garing sa Sisisinyo, Bro Angel. Brother Angel, meron pa tayong Pintuang Ginto at Turing Garing sa Sisisi. Ano sa CCTV? Yan ay mga kahit Mama Mary yan. May mga ibig sabihin yan, malalim yan, mahaba yan. Bakit naging pintuang ginto o to even mayroon siyang kabanantipan. Tinutukoy yan lahat kay Mama Mary kasi lahat ng mga yan ng mga nasa um, ang sa prayer namin, lahat 'yan ay tumutukoy kay tumutukoy kay Mama Mary kapatid. So medyo palayo ka ng palayo. Napunta ka na sa mga devotional prayer namin. So ayusin mo yung mga na lang true champion, yung mga mahalaga para sa kaligtasan mo. Mas maganda para sa kaligtasan. Alin ba talaga ang totoong iglesia? Ano ba talagang no? Sino ba talaga ang bakit naging totoo ang simbahan? Bakit si Jesus ba maghukom o hindi? Kasi sa inyo maghukom si Jesus pero hindi kayo Kristiyano. Jesus Christ magja-judge pero hindi kayo Kristiyano. Pero naniniwala kayo si Kristo yung maghukom. Doon ka mag-focus, no? So marami siya medyo mas maraming mga importante yung mga tanong, Bro Jando. Sabi naman ni Esar Zagomer, Brother JD, paano ka? At sino ang nakapakonvert sa iyo sa RC? Kasi sabi mo dati na SDA ka po. Actually, wala nakapag-convert sa akin. Nabuksan lang ang isipan ko pagkatapos ng ilang buwan na nagbabangayan kami ni Brother Wendell at Brother Tata. Sinabi ni Brother Wendell sa mama ko, pasensya ka na ma'am, close-minded na yung anak mo, sirado na utak. Ano kung magagawa dyan? Pero after ng ilang linggo, kusa akong nagbalik. Kasi yung mga pagkakataon na nagdidebate kami ni Brother Wendell at saka ni Brother Tata Rosal, Brother Arnold Ramoso, silang tatlong laging kong kadebate. Brother Wendell Talibon, Brother Tata Rosal, at saka si Brother Arnold Ramoso. Ay kami nadidebate noon. Yung mga reasonings nila, sa actual na bangayan, sinahanapan ko ng butas. Pag uwi naman sa bahay, iniisip ko naman yun eh. Halimbawa ganito, no? Tinanong ako ni Brother Wendell, bigyan kita ng assignment, sagutin mo. Kung hindi si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church, sino? So, bigyan mo ko isang linggo, hanapin ko sagot. Hindi kasi ako kaya na makasama ko, sagot ng sanggot, wala namang punto. Hindi ako ganon. Bigyan mo ako 1 week, sagutin ko. So, nagpunta ako sa mga library, hinahanapan ko ng mga encyclopedia, founder ng Roman Catholic Church. Ang lumalabas, Jesus Christ. At dahil SDA ako, ayoko tanggapin yun. Para sa akin, bogus yung encyclopedia na yon. So, naghahanap ako ng iba. May mga encyclopedia naman, walang nakalagay na Jesus Christ, pero walang binabagit ko sino ang founder. Sinasabi lang, Roman Catholic Church is the largest Christian religion, mga ganun lang. Roman Catholic Church began in Jerusalem, ganun lang, mga ganun lang, wala namang founder nakalagay. Hindi ako contented. So, nakanap ako ng iba. Pag may pangalan, Jesus Christ, ayaw ko tanggapin. Pag walang pangalan, naghahanap ako. And then, lumapit ako sa mga ngaral ng mga protestante. Halimbawa, yung si Samudal doon sa Light FM sa Maranding, Lanao del Norte. Ang sagot niya, si Pope Boniface daw. Siyempre, pag binigay ang sagot, di ako agad-agad naniniwala doon. Double check ko yun kasi mahirap na mapahiya, no? Double check ko, yung Pope Boniface, sinasabi niya, may nauna pang mga papa doon. Imposibleng siya kasi may mga naunang papa sa kanya eh. So hindi, bagsak yung Pope Boniface sa Samudal. And then sumunod naman ako doon sa kapitbahay naming Iglesia ni Cristo doon sa Paco Carmen Annex doon sa Pastilan. Ang sabi naman daw si Bishop Ignatius of Antioch,
dinouble check ko naman. Ang sabi naman doon, si Bishop Ignatius of Antioch, the third Bishop of Antioch. So my second, my first. Yung first bishop, si Apostle Peter, di konektado pa rin kay Kristo. So, hindi siya yung founder kasi hindi naman tumiwalag si Bishop Ignatius. Lipat naman ako ng iba ulit. May mga nagsabi naman ng Roman Catholic Church daw, lumitaw daw noong mga 17th century. Sabi ko, sigurado ka ba dyan, Pastor? O sigurado ako. Hindi ka ba nagkakamali? Hindi naman. Kung ayaw maniwala, bahala ka. Sinasabi ko totoo. Talaga ba totoo sinasabi mo? Totoo nga. Kung ayaw mo tanggapin, bahala ka. Karapatan mo yan. Okay. Kaya totoo ang sinasabi mo. 17th century ka ko? Sabi niya, oo. Noong 1521, si Magellan dumating sa Pilipinas. Kasama si Padre Pedro Valderrama at nagsagawa ng unang misa sa Limasawa Island. Tanong ko, anong relihiyon yun? Sabi naman ng pastor na yon, wala yan sa Bible, di ako maniwala dyan. Okay, wala sa Bible. Yung sinabi mo na Katoliko 17th century, nasa Bible din ba yon? Wala rin. Paano ko maniniwala sa'yo kung mismong kanta ni Villame, hindi mo matanggap kasi sabi mo wala sa Bible, yung reason mo rin wala sa Bible. Meron pa. 590 AD daw. Ang founder si Pope Gregory the First. 590 AD. Bakit sinasabi ng mga SDA na ang Latin Vulgate ay sa Katoliko? Yun yung Katoliko, sa inyo ito. Sa inyo ito, kayong muwan ito Latin Vulgate. Latin Vulgate 405 AD. Tapos 590. Paano nangyari yun? 590 AD pa tinatag ang Romano Katoliko pero 405 AD nakapaglabasan ng Biblia. Paano nangyari yun? So, napaka babaw, napaka-hausyaw yung kanilang mga reasonings. And then, pinag-aralan ko yung Catholic talaga founder. Na-convince ako tama. Kaso ayokong tanggapin. So pagbalik ko doon, tinanong ko ni Brother Wendell, masagot ka na ba? Sabi ko, bigyan pa ako 1 linggo. Sabi ni Brother Wendell, dagdagan natin. Ano yun? Eto pa, kung hindi si Apostol Pedro ang unang Santo Papa ng Romano Katoliko, sino? Mas lalo akong nahirapan doon. Kasi nagsagawa sila ng pakulo dati sa DXDD. Ang tagatanong si Brother Tata. Tapos ang makakasagot may premyo pera. Nang sinabi, sino ang unang Santo Papa ng Simbahang Katoliko? Aba ang tumawag si Pastor Rolly Lumo. Rolly Lumo ba yun? Rolly Pamaran. Kasi baka alam ko Rolly Lumo pero na may issue sa apelyido, naging Rolly Pamaran. Siya ang nagsabi, alam mo Brother Tata, kung wala lang sanang pera, hindi ako sasabi ng sagot na ito Sabi ni Brother Tata, ano nga pangalan? Sabi niya, Apostol Pedro. Ayun, bumagsak na ako doon. Apostol Pedro. Apostol Pedro. Ignatius, 3rd Bishop of Antioch. Apostol Pedro, unang Santo Papa. Cristo, founder. Talagang paikot-ikot sa isip ko yun Pagkagabi, nag-research pa ako sa sa mga magazine doon sa bahay namin kasi si Papa ko, dami magazine, mga encyclopedia rin, mga dictionary, nagbabasa-basa din pa din ako doon. Talagang ganun talaga resulta yun, nagbalik ko simbahang Katoliko, katedral, lumuhod ako, linggo ng tanghali yon. Dumaan si Brother Wendell kasama asawa niya sa Ate Sara, tinapik ako ni Brother Wendell, sabi niya, "Uy, manaman ka dire," o sa Tagalog pa,
Ba't ka nandito? Sabi ko rin naman, nakagani ka. O sa Tagalog pa, dito ka rin nga eh. Sabi niya, Lika, kasama tayo. Punta tayo sa IBJT. Di sa IBJT, dinibati ko pa yung si FD doon, si Ramel Cabag. Dinibati ko pa siya. Sabi niya, alam mo ba na ang may-ari ng Biblia ay Katoliko? In Genesis, sino sumulat noon? Si Moises. Katoliko ba? Katoliko. Saan mo nabasa sa Mrs. Katoliko? Pinuna kami ni Brother Wendell. Sabi ni Brother Wendell, oy, wag niyo nang awayin yan. Katoliko na yan. Na-shock na yung lahat. Mga nandun. Katoliko na si Jando. Katoliko na. Di na ako umangal. So, ang tanong ni Esar Zagomer, sino ang nag-convert sa akin? I believe, ang Panginoon ang nag-convert sa akin kasi mahirap tanggapin sa isang SDA, evangelizer ako eh. Mahirap tanggapin na pumapabor ako sa mga ideya ng kalaban kong Katoliko kasi ideya nila yon. Pero hindi maiiwasan yung ebidensya, sobrang lakas eh. Yun ang reason kaya hindi na ako nagmatigas ang ulo. No? Nagkatoliko na ako. Okay? So yun ang sagot ko sa tanong ni Isarza Gomer. Hindi ko makakalimutan bawat detalye. Alam nyo, lagi nire-review yan ng mga SDA yung mga conversion story ko. Lagi lang nire-review, hinahanapan ng butas, baka ako magkakontra yung unang sinabi, kalawang sinabi, magkakontra. Talagang walang kontrahan doon dahil yun talagang nangyari. Yun talaga. Si Brother Tata, kung nandiyan na sana si Brother Tata, makapag-witness siya na minsan nagpatanong siya sino ang unang Santo Papa sa programa na sa radyo. Ang sumagot sa call, may sasagot na. Hello, good evening. Brother Tata, si ano to? Si Rolly Lomo to. Ano yun? Alam ko ang sagot kasi kailangan ko ng pera. Ito ang sagot ko. Apostol Pedro, boom! Para kung hinampas ng maso sa ulo. Parang yung pang-debate ni Brother Wendell tsaka ni Pinuti. Brother Wendell, nasa na yung kopya nun? Brother Wendell, nasa na yung kopya ng debate nyo ni Pinuti? Pinuti ba yun? Yung patungkol sa True Church? Kumontra siya. Sabi ni Brother Wendell, kung hindi si Kristo ang founder ng Katoliko, sino? Sabi niya, alam mo kung sinabi na hindi si Kristo yung founder. Teka. Salamat, inamin niya. Ibig mo ba sabihin, si Kristo ang founder? Sabi niya, diyan sa binasa mo, sa Biblia ko wala. Isa rin yun. Chase. Taas si Chase. Isa rin yun, no? Ang daming mga kaganapan ng panahon yun na hindi ko makalimutan. Isa sa mga nagpabagsak sa akin. Sabi nila, mga SDA, kaya ka pala nakatulog kasi natalo ka ni Wendell Talibong. Hindi naman tayo matatalo eh. Kung talagang tamang tinitindigan natin. And in reality, ang mga SDA talaga, pilosopo. Sa totoo, pilosopo. Actually, obserbahan ninyo yung mga debate namin sa mga Seventh-day Adventist. Ang mga katanungan nila puro mga fallacious question. Ngayong March 30, abangan ninyo. Doon sa Cagayan de Oro, may mangyayaring debate. 4 na tema yon. 2 sa umaga, 2 sa gabi. Sa umaga, ang unang maghaharap is mukhang ako at saka si Julito Daig. And then, pangalawa, si Jeffrey rin yan at saka si Rosby Alihabo. Then sa hapon naman, June de la Peña laban kay Stalwart. And then ang pinaka-last, Jerry Laig versus Paula Lima. And guess what?
ang tema ni Jerry Laig at saka ni Paul Alima, the same sa tema namin doon sa Cagayan. Sa madaling salita, babawi si Jerry Laig pero doon na kay Paul Alima. Maganda sana kung sa akin siya babawi. Sa akin siya nalugi eh. Ikaso doon niya ibabawi kay Paul Alima. Abangan niyo yan sa March 30 po yan. Doon sa Cagayan de Oro. Hindi ko pa alam ang exact venue. Pero sa Cagayan de Oro pa yan mangyayari. Maraming salamat po. And then, tinanong sa Zoom kung may nag-raise na ba sa Zoom. Wala pa rin. So dito tayo ngayon kay Secreto para Bibo. Hello, Brother JD. Good PM. Malapit na po ang Ash Wednesday. Kung nagpabadlis ka, unsa ang dapat imong i-observe from the day until Easter? Thank you. Brother Angel, sa'yo ito. Malapit na po ang Ash Wednesday. At kung sakaling ano yun, sakaling magpabadlis, Brother Angel, yung magpapalagay ng krus ano? Magpabadlis? No? Palagay ng krus ano? Ano ang dapat mong i-observe hanggang dumating ang Easter? Pakisagot. Okay, starting on March 5 as Wednesday po, no? Yung pinaka turo na simbahan natin po, maliwanag 'yon. As Wednesday and Good Friday, fasting talaga 'yon. Ano ba, pag sinabing fasting, siyempre pag Ash Wednesday yan, the whole 24 hours yun, no? Hindi yung pwedeng sa ganito kakain, sa ganito, pwede ka na kumain ng, ng buko o kung ano man. But there's, may fasting talaga siya. Pero siyempre nasa sa atin yun, no? Huwag kang at least mga once or siguro, ang turo ng simbahan ng fasting kasi depende kung kaya ng katawan mo, no? Kung merienda lang, uti-uti, pwede rin yun. Basta't walang karne yun. So depende sa kasi sa 1249 ng Code of Canon Law natin, kapatid, malinaw 'yon, you can do the penance in your own way. So yung perang turo ng simbahan, strictly law natin is Wednesday fasting and yung Good Friday po is fasting. Hanggang Easter, kung kaya mo na mag-fasting ka every Friday, why not? Nasa sayo. Pero ang turo ng simbahan, ganun lang naman po. No? But yung regular talaga, yung every Friday natin, tuloy pa rin yun. No meat Friday yun, regular yun. Actually, the whole year dapat yun. Pero sa iba, hindi na yata sinusunod yun. But in Code of Canon Law 1252, 51 to 52, talaga we need to observe all Friday the whole year, abstain from meat. So yun po yun lang yung turo ng simbahan, no? Ngayon kung sa 1249 you can do it on your own way. Kung gusto mo pang mag-fasting during that time, yung iba talagang the whole 40 days nagfa-fasting sila, pwede rin po yun. So yun po, no? Pero but kung turo ng simbahan, medyo mas magaan siya eh. Ash Wednesday and Good Friday po ang fasting natin. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And then may sabi para dito sa Rachel. Bro, ask ko lang sa mga terminally ill at may taning na ang buhay. Paano at saan sisimulan ang pagkatikais para magbalik loob? Katoliko pero not practicing. Salamat po. Okay, Brother Angel, sa'yo yan. Paano makatikais? Depende po sa sitwasyon nila. Yung sinasabi mong term, masyado ng medyo delikado na. Kung kaya pang makinig, why not? But at the same time, ang pinakamaganda nating gawin dyan, anointing of the sick, kapatid, si Father na bahala dyan, i-anoint niya, kung kaya mag-confession, and then magsusubo siya ng banal na hostya. And then, mayroon tayong ibang pwede pang gawin, kapatid, no? Catechise, medyo na yan, dahil nga medyo delikado na siya, no? Yung mga dying person natin. Pinakamagandang gawin din dyan, so, diary ni Sister Faustina, sabi natin pa yun sa Kristo, you can pray also the Chaplet of Divine Mercy. Paulit-ulit yun, Chaplet agad kaya, Chaplet of Divine Mercy, kahit hindi na siya daw makapagsalita, pwede daw ma-absorb yung lahat ng mga kasalanan niya, kahit yung mga, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, pag sinabi niya, wala, sigurado yun. So,
maliban sa anointing of the sick, mga kapatid, sa mga malala na yung mga yung mga naghihingalo na, wag na kayo masyado magano sa i-catechize nyo pa, ganun nyo pa kung talagang delikado na siya, medyo 50-50 na. Kapag kahit hindi siya makarinig na, bahala na po si Father doon, pa-anoint niya, and at the same time, ating Panginoon Kristo nagsabi mismo, pray the rosary and the chaplet of divine mercy. Actually, pwede pa rin siyang gumaling doon, even the anointing of the sick, may miracle doon. Tapos mayroon din miracle yung chaplet of divine mercy. Maliban doon sa pagpapatawad ng kasalanan yon, so marami siyang benefits po yun sa mga naghihingalo. Hindi niya kailangang sumali pag hindi na siya makapagsalita o at least yung pinaka dyan, yung tenga no, bago siya mamatay. Na maririnig naman niya yon. So pwede siya sumabay siguro sa no, sa isip lang niya. But sabi sa diary na kahit hindi na daw siya makapagsalita, just pray the chaplet of divine mercy. So, yung mga nakapaligid sa kanya, umi-epekto daw sa kanya. Sabi natin pa yun sa Kristo. And of course, anointing of the sick. Yun po yung pwede natin gawin sa kanya. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And then dito naman tayo ngayon sa isa pa, Esperanza Masim. Sabi niya, pwede itapik ang tithes o ikapo, nalilito ang kasama kasi nag-attend siya born again. Okay, pwede ko po yan itapik bukas straight to the point. Yung tithes at ikapo. Sino nakasign bukas ng gabi? Brother Ranger, sino nakasign bukas ng gabi, Brother Ranger, para sa topic? Okay, walang makasagot sa akin kung sino naka-assign. Okay, so Kailan bro? bukas, sino naka-assign bukas? Bukas? Sa Oh, topic? oh. Si bro, bukas si Bro Romel Palma. Ito, February 18, Romel Palma. Wendell, Romel Palma, February 20, Angel, 21, Dens, 25, Wendell, 26, Aljan, si Aljan, tulungan ko to si Aljan bukas sa 2026, Wednesday. Kasi nandito lang si Aljan sa tabi ko, pwede ko siyang turuan. Okay, yes, Sumar. Okay, wala ako. At least wala ako, alam ko wala ako. Okay, ito tayo ngayon sa sige, bukas straight to the point, itopic ko itong about sa tithes. Tithes, okay. Palalanan niyo ako, makalimutin ako eh. Okay. Ito naman tayo ngayon sa next naman, 9:44 na, malapit na pong oras. So, unti-unti ko na lang basa. Sekreto para Bibo. Hello, Brother JD. During Lent, Fridays lang ba hindi pwede kakain ng baboy? Thank you. Brother Angel. Friday lang ba? Yes, ang turo ng simbahan talaga, all year yan eh. No? So, Code of Canon Law natin, all year yung Friday talaga, wala pong karne talaga yan. Kaya nga pagka sa Radio Veritas, makinig kayo ng Radio Veritas, pagka Friday, lalagi sasabihin no meat Friday, no meat Friday, paulit-ulit yun. Pero yung iba, nagtataka naman ako, sinasabi nila, the whole lang, the whole yung the whole Lenten season lang. Hindi po ganoon. Yung Ash Wednesday to Resurrection Day, hindi po. So, batas ng simbahan natin, ano yan? Every Friday talaga, hindi lang po sa Lenten season. Because yung Code of Canon Law na, baka sabihin nila, inaano lang natin to. Pero sa Code of Canon natin, 51 to 52, bro, Jando nga. Kasi baka kala nila, may mga nagtuturo kasi na ano lang, sa 12:15 Code of Canon Law, during Lenten season lang, yung Friday no meat, lahat ng Friday. Hindi po, whole year yan, 12:51 nga Code of Canon Law. Marami nagsasabing yan eh, kahit ang mga kaparian, tinuturo daw yan. Yung the whole Lenten season lang, hindi po Lenten season, the whole the whole year. Hindi yan nag-iiba hanggang ngayon. Okay, so 51 sa Code of Canon Law. Abstinence, ito. Abstinence from meat
or from some other food as determined by the Episcopal Conference is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall on a Friday. Brother Angel, may natanong sa akin ba? Anong daw ibig sabihin itong unless a solemnity should fall on a Friday? Ibig sabihin ba pag ang fiesta nagkataon sa Biyernes, pwede ka kumain ng Yes. karne? Yung mga malalaking ano lang like halimbawa yung ano natin, Fiesta. solemnity. Hindi basta-basta fiesta lang ng santo. May mga tinatawag na high solemn ano natin, no, high solemnity like yung Christmas, mag-fall siya ng Friday. Pwede kang kumain ng karne noon. So depende yan, parang yung mga holiday of obligation yan. Halimbawa, hindi naman holiday of obligation, so kapistahan ni San Jose, mga ganon. Hindi po holiday of obligation, di ba? Usually sa atin tatlo lang pa naman diyan. Immaculate Conception, December 8. Tatlo lang sa atin approved ng CBCP. Conference of Bishop of the Philippines. So December 8, Nativity, December 25, and Solemnity lang ang holiday of obligation natin. Yun lang. Pero yung piyesta ni San Pedro, piyesta ni Santa Lucia, wala, hindi po ano yun. Hindi kasama dun sa mga unless yung mga solemnity na tinatawag natin. Usually yun, mga holiday of obligation lang, kapatid. So, halimbawa, nag-fall nung Immaculate Conception siya Friday. Yan, pwede kang kumain ng karne noon. Unless the solemnity falls on Friday, ibig sabihin, kung mag-ano ka, exemption yon, pwede kang kumain ng karne. Yun po yun, Bro Jando. Okay, sabi ito ni True Champion, Mark 5:13, ang mga masamang espiritu ay lumabas at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may bilang ng mga 2,000 ay bumulusok sa matarik na bangin patungong dagat at nalunod sila sa dagat. Ha? Hindi ko maintindihan. Kaya tayo ngayon sa ano? Next question naman. From Jervin Reblando Batubatan Official. Sabi niya, tanong lang po, pwede po ba magamit ng holy water kahit hindi pare kasi bumili si mother ng holy water kasama ng Santo Niño? Mali po yun. Brother Angel, pag-isagot. Bumili daw, bro. Patay tayo dyan. Simony yan. So, doon pala sa pagbili ng holy water, bawal na po. Libre po yan sa simbahan. Humingi lang po kayo. Dito nga, sinasalok lang doon. May nakaano kagad kung gusto nyo. So, ang tanong niya, pwede bang gumamit? Lahat po tayo, pwede naman ang gumamit yan. Pwede tayo sa bahay. Lalo na kung nasa state of grace tayo, pwede natin gamitin yan. Iyan nyo sa bahay, and then i-visit nyo sa bahay yan. As long as nasa state of grace tayo, pwede naman po gumamit. But, correction bro, kung nakikinig ka ngayon, ano ba pwede mong gawin dyan? Ibalik mo yung pera. Kanino mo ba binili yan? Bawal po yan. Malaking kasalanan yan. Sin of simony, kapatid. So, lahat ng mga blessed na mga religious items o mga sacramentals like the holy water, hindi po binibili yan. Mahirap na mahirap na magkasala ka tapos akala mo nagkakaroon ka ng blessings, hindi mo alam nagkasala ka na pala. So, CCC 21:21 nga bro, baka yan ay simony na tinatawag. Para alam, mayroon tayong ebidensya dyan. Ano yun, CCC 21? 21 bro. 21. Okay, nakasulat sa CCC 21, ganito. Oh, ang liit-liit hindi ganong at lang pa. Pwede ko ito palakihin. Ito. Yan. Okay, sabi ganito. Simony. Hindi ba ito palakihin pa? Ayan. Simony is defined as the buying or selling of spiritual things. So Simon the magician who wanted to buy the spiritual power he saw at work in the apostle Saint Peter responded, your silver perish with you because you thought you could obtain God's gift with money. Peter thus held to the words of Jesus. You receive without pay, give without pay. It is impossible to appropriate to oneself spiritual goods and behave toward
them as their owner or master, for they have their source in God. One can receive them only from Him without payment. Ibig sabihin yan yung according to the gospel, yung sa ebanghelyo po, no, sa Acts, no, o sa Aklat ng Gawa, na binili, gustong bilhin ni Simon, no, yung espiritu na kapangyarihan ng mga apostol. Ay, nagalit si ano diyan, hindi pwedeng bilhin yan. Doon ang galing po yung idea ng simbahan na pati yung mga sa sacramentals, bawal po natin bilhin yan, kapatid. Dahil walang presyo yan, lalo na yung mga sakramento, gano'n, na baka sabi nyo may bayad ang binyag, may bayad ang ano. Wala pong bayad yan, bawal po yan. So, yun po, kapatid, no? Sana, ang tanong ngayon, anong gagawin niya? Isoli niyo siguro yung holy water niyo para hindi pa kayo magkasala, at sabihin niyo nga, ibigay niyo yan, ano yan, yung CCC 2121, kapatid. Pakibigay niyo yan at isoli niyo yung ano, kasi binili niyo, isoli niyo po yan dahil nagkasala pa kayo kapag kinip niyo yan sa bahay pa ninyo dahil binenta nga, binili. Hindi ko alam kung sino nagbenta noon. Hindi na magbibenta si father ng ano, holy water. So baka nagkamali lang si brother. Yun, bro Jun, bro Jando. Okay, doon naman tayo ngayon kay Esperanza Masim. Di daw makaligtas ang religion. Yan lagi sinasabi ng kasama na dating Katoliko na gaming born again. Di daw makaligtas ang religion. Okay. Nandiyan si Bro Romer yata, bro. Brother Romer, pakisagot, Brother Romer. And good evening. Hey, good evening, bro. Ano yan, bro? Naka-idlip ako eh. Sabi, di daw makaligtas ang religion. Yan lagi sinasabi ng kasama ng dating Katoliko na ngayon, born again na. Hindi ba nakapagliligtas ang religion, Brother Romer? Wala. Ako ang pagsagot, bro. Ito na lang, bro. Bro, dyan, Yeah. bro. Sige, ako na lang. Ito na lang. Okay, batay dito sa Biblia, kung ating babasahin sa unang Timoteo 4:8 ng Contemporary English Version, ay ito ang ating mababasa. As the saying goes by, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. Tagalogin ko. Ayon sa mga kasabihan, ang ehersisyo ay mabuti sa iyong katawan. Pero ang relihiyon ay natutulungan ka sa lahat ng paraan. Ito ay may pangako na buhay na walang hanggan. Ang mga salitang ito ay mahalaga at wag niyong kalilimutan. Ulitin ko ha, ito ay Contemporary English Version. 1 Timothy chapter 4 verse 8, ang sabi, ayon sa mga kasabihan, ang ehersisyo ay mabuti sa iyong katawan. Subalit ang relihiyon ay natutulungan ka sa lahat ng paraan. Ito ay may pangako na buhay na walang hanggan. At ang mga salitang ito ay mahalaga at wag niyong kalilimutan. Okay? So yan ang sagot sa tanong ni Esperanza Masim. And then Gina Inuhales. Magandang gabi po, Bro Angel. Pwede ba magpabadlis kung walay kumpisal? Salamat po. Brother Angel. No, badlis? Ano yun? Dugay ka man doon sa... Pwede bang magpabadlis yung maglagay ng cross as Wednesday ba? Na walang kumpisal. Wala namang ano yun, no? Lahat naman pwede po yun. Wala naman nakalagay doon. Pero mas effective siya lagi kung may nasa confession tayo. Hindi naman siya kagaya ng wag natin igaya doon sa mismong Holy Eucharist na tinatanggap natin, no? Mismo yung body and blood of Christ. Hindi naman yun kagaya nun. But of course,
of course, lagi natin sinasabi dito, lahat ng mga sacramentals, kung ano man yan, yung mga ginagawa natin sa simbahan, walang magiging walang magiging epekto sa atin yan, parang decoration lang yan kung wala tayo sa state of grace. Mas importante talaga nakapagkumpisal tayo during that time. And part of it, yung Lenten season natin is confession. Kaya nga ang ano doon, yung makikita nyo, no? Violet, no? That's signs of repentance. Makikita yung mga pari, mga violet yung color natin. Repentance po talaga yun. Kaya nga dapat magkumpisal tayo bago tayo magpalagay ng cross sa noo. Yun po, kapatid. Okay, last question na para sa gabing ito from Gina Inojales pa rin. May tanong lang po ako. Kapitbahay namin namatay. Tapos po yung nakaawa niya hindi na nagpatawaran din. Wala din hilog at kumpisal. Salamat po, pakisagot. Ulitin ko ha, medyo mahirap yun eh. May tanong lang po ako, kapitbahay namin namatay. Tapos po yung nakaaway niya hindi nagpatawaran. Din, wala din hilog. Walang hilog, Brother Angel. Yun bang anointing of the sick ba yun? Yung malapit na mamatay? Yung may anointing? Yes, anointing of the sick yun. Hilog at kumpisal. Namatay yung kapitbahay niya. Tapos yung nakaaway niya, walang nangyaring patawaran at siguro yung namatay walang anointing of the sick at walang kumpisal. Pakisagot, Brother Angel, siguro tanong niya ito, ano kay Nat na nun? Baka yun ang ibig niya sabihin. Well, strictly speaking, pag ako tanongin nyo, lagi kong... Pakisagot mo na, Brother Angel ha, kasi pwede akong diaper si Divine. Nangangamoy eh. Sige bro. Well, kapatid, yung sinasabi mo walang sa Biblia natin, sa Mateo 6, 14-15, napakaliwanag nun, no? Sabi natin pa, ibibigyan kita sagot ng ating Panginoon Kristo mismo, hindi sa akin galing, kundi babasahin lang natin. Kapag nakamatayan mo yon, hindi sabi natin Panginoon Kristo, Mateo 6, 14-15, no? Kapag hindi mo pinatawad, no, ang iyong kapatid, hindi ka patatawarin ng Ama sa langit. Napakaliwanag nun. Pati pa naman yung confession pa naman, walang anointing of the sick. Strictly speaking, napakadelikado nun. So nandun yung papasok dun yung tinatawag nilang 7 capital sin, no? Yung anger, no? Unforgiveness. Ang mahirap diyan, yung ang pagkamatay mo sabi sa 10:35, hindi po galing sa akin 'yan, ha. Sabi ng 10:35 ng katikisim natin, tatagalugin natin, kapag daw namatay ang isang tao with a state of mortal sin, he will go to hell immediately. Hindi biro-biro ito. Actually, yung mga tao ngayon, hindi na pinapansin yung mga kasalanan eh. Hindi na pinapansin yung mga turo ng simbahan. Hindi pinapansin yung turo ng Biblia. Hindi pinapansin ang punto por punto. Napakarami natin subscriber, magti 300K na, pero nasan sila? People don't care. Pag namatay po yun, sabi ng ating Panginoon, hindi ka patatawaran ng Ama sa langit kapag hindi ka nakapatawad dito sa lupa, edi saan ka pupunta nun? Ikay na nagsabi, talagang marami na may nakaaway siya, tapos yun nga, no? Kapatawaran, walang pangumpisal din, walang pag-ask ng confession or asking repentance to the Lord from the confession, wala ring anointing of the sick. Ayon po sa simbahan, hindi ko binabasa lang natin. 10:35 of Catechism, those who die in a state of mortal sin, immediately they will go to hell. Ano lang po yun. One mortal sin lang. It's good enough for you to go to hell, kapatid. So, yun po yung nakakatakot. Susunugin tayo sa impyerno. Forever yun. Wala nang babalikan sa lupa. Bilyon-bilyon sa piers. Uungol na lang. Masakit. Ang hirap. Niisip ko yun. Susunugin. Kapag sinusunog tayo, nakakatakot. But people don't care.
Napakaraming tao ngayon ang tigas ng ulo. Napakaraming yan. Napakatigas ng ulo pagdating sa salita ng Diyos at salita at turo ng simbahan. Yun po yung sagot natin dyan, binabasa lang natin, 10:35, no? Of catechism natin. Immediately you will go to hell. Sabi, yun, mahirap yun. Lalo na yung sabi ni Jesus kapag hindi nagpatawad. So, si Silda, nandiyan ka ba para masagot natin yung tanong mo? Wala yata Merong magandang pinapasagot si Silda, kaya lang wala siya ngayon eh. Bro Jando, sayang eh. Ang ganda ng sinenya sa akin pero gusto ko nakikinig yung magtatanong kasi may sinenya siyang tanong sa akin. Napakaganda ng tanong niya, yung pinatay daw yung asawa. Ang ganda. Talaga pinatay yung asawa, pinatay yung ano, ang ganda. Ang ganda ng tanong. Sayang kung tungkol sa pagpatay at ano. Napakaganda na sagot pa naman. May sagot tayo diyan sa catechism natin. Si Silda si Sedna, nandiyan ka po. Nandiyan yung ano niya, punto por punto. Pero walang ano eh. Ano po? Ayun. Tama-tama sa panghuli siya, si Hilda. So itanong na natin, Bro Jando, nandiyan ka ba? Nito na. Okay, so pakinggan niyo po, napakaganda ng tanong ni si Hilda ngayon. Kaya lang si Hilda, may ano na ba siya? Nandiyan ba siya yung yung gusto magtanong sa iyo? Ay, wala po. Nakikinig lang po yun siya sa live sa YouTube po ata or replay. So Bali po, kung may nagtanong lang din po sa kanya. Okay. So sagutin po natin yan. Pwede nyo pong i-relay yung tanong para mas at least galing sa inyo na at least alam niya na tinanong nyo rito. And kung may nagtanong sa kanya, pakitext na lang siya, pakisabi na nasagot na po at i-replay na lang. Ano lang po yung tanong, last question na po ito siguro. Okay po. Babasahin ko lang po kung ano yung paano niya minessage. Magandang gabi. May napanood ako, babae at lalaki na nagtatalik sa isang kwarto. Hindi ko po alam kung sa hotel iyon o sa bahay ng babae. Nang madatnan ng mister na may ginagawa silang pwede po ba to sabihin, Brother Angel? No, yun na. Medyo ano mo na lang. I-rephrase mo na lang. Sabihin mo na lang, Ted, na may ginagawa silang na. May ginagawa silang pagtatalik siguro ganun. Na. Ano kasi to yung mas matindi. Tapos sinaksak ng lalaki ng 4 na beses at nakatakbo ito. Samantala, ang babae ay naiwan sa loob at ito naman, ano ba yung inundayan? Inundayan ng napakaraming saksak na sunod na saksak. Sunod na saksak. Alam kong may karapatan gawin ito ng lalaki sa kanyang misis dahil kasal sila. Pero kung live-in partner lang sila, makakasuhan ba ang lalaki sa krimeng ginawa niya? Sa tingin niyo po ba kung kasal ang babae sa mister at nadatnan ng lalaki ang misis niyang na sa ibang lalaki? Nakikipagtalik. Na. Tama lang ba na patayin niya ang kanyang asawa na loko sa kanya? Ano po sa palagay ninyo bilang tunay na Kristiyano? Brother Angel, mga sayo yan. Kaya nga unang-una nung binasa ko itong tanong, sinend ni Hilda, ang natawa ko dito sa tanong niya, alam kong may karapatang gawin ito, sabi ba naman? May karapatan daw gawin ng lalaki sa kanya misis yun. Unang-una, pansinin niyo po, sa mga nakikinig, no? Inabutan. No, problema dito, naabutan nga, may katalik si misis.
Siyempre si lalaki, unang-una ang sagot diyan, ang ano muna, tanungin ko muna, medyo challenging talaga pagdating sa lalaki. Kung tanungin kita, Bro Junri, di pa sumagot si Bro Junri. Bro Junri, Bro Jando, Bro Romer, anong gagawin nyo kapag gano'n ang nangyari sa inyo? So, siyempre, ayaw naman natin magsabing, oy, kami, banal kami, hindi kami magagalit. No? Yung first reaction kasi, paano kung naabutan mo yung Bro Jando, ang misis mo na gano'n? Halimbawa lang, hindi ano, na Kristiyano ka na, defensor ka na kay Lord ka. So anong gagawin mo, di ba? Syempre, unang-una, talagang magagalit ako. At baka masuntok ko eh. Hindi, ito Pero, pinagsasabi. wala, tapos na, baka masuntok ko lang, no? At palayasin yung lalaki. And then, at the end, pakinggan ko si Mrs. kung anong idadahilan niya. Anong idadahilan niya, baka ni-rape. O, di ba? Ano tayo dyan? Maka, ano tayo dyan? Pero kung talagang gumaganti rin, pakasuhan natin. Yun lang, total, kasal naman tayo. So, may karapatan tayong magkaso. Kung nasa akin na rin yun, kung kakasuhan ko ba o hiwalayan ko na lang. No? Ganun lang. Yung ganyan nangyari sa amin, no? Hindi ko ito kakailan no, sa lahat naman nanonood. Yung mama at papa ko hiwalay sa isa't isa. No? Kasal sila. Yung papa ko may iba. Pero hindi pinakasuhan ni mama, hiniwalayan lang. Yun lang ginawa ni mama. Hindi siya pinakasuhan, hiniwalayan lang. Katunayan, yung papa ko nasa Osamis at masaya siguro sa kanyang pangalawang pamilya, pero duda ko, ginayuma yun. Kaya nawala sa kanyang matinong common sense, no? Alam niya kasal siya. Hindi niya may dadahilan sa Day of Judgment, sabihin niya na proud ako sa mga anak kong ito yung mga awards nila. Tinalikuran ako ng pamilya ko. Hindi siya tinalikuran, sa totoo hindi siya tinalikuran. Bogkos nagsialisan kami kasi di namin matanggap na yun ang ginawa niya. Hindi siya actually dadalo kami doon ngayong August. Maka ilang beses na ako dumadalo doon sa bahay. Mukhang sa mga ibang pamilya na broken family tapos traumatized, ang ginawa ko lang para hindi ako dumabot sa ganung sitwasyon is acceptance na yun ang nangyari sa kanila. No. Jando. Iyon. Si John Ray, naman, babalibang ni John Ray yan. So, lalaki, ikaw mismo, yung ko, reaction ba? First reaction bilang true Christian. Nakita ko kasi yung tanong, nakita ko mismo yung video na yan. Na tingin ko nakaramdam na yung asawa na yung ganun talaga yung asawa niya may ginawa. Kasi may kutsilyo siya agad eh. Is it true story bro o ano lang, movie? Hindi, true story yan na nag-viral yan sa Facebook nung nakarang linggo lang. Baka dyan yun narinig. Baka na. Nakuha rin kasi sa CCTV. May CCTV ang kwarto nila, hindi alam ng asawa. Kaya yung lalaki, may dala na siyang kutsilyo. Walang ano-ano, pinasok niya agad. Sinasaksak na niya yung lalaki. Yung lalaki nakailag. Tapos yung babae, inawakan niya. Siya ang diniskitahan. So walang humpay na pagsaksak. So kung ako yun, hindi kutsilyo yung dadaling ko, lubid. Siguraduhin ko na mahahawakan ko yun, tatalian ko yun, at itatali ko. Tingnan natin. Sinong mapapaya? Maganda yun. Itatali mo, tawag ka ng pulis, ito yung naabutan ko, wala makatakbo. Hindi siya ang tatalian ko. Yun. Sino yun? Ano mo na? Yun ang tatalian ko. Itatali ko yun. Okay, so, paano yan si Mrs. Hindi matalian si Mrs. For me, pabor ako doon kay Brother Jando na kakausapin, no? Kasi ayan na Pakinggan mo lang na baka ni rape. Pakinggan ko lang baka ni rape.
O kaya meron kasing ganyan Brother Angel eh. Yung bang blackmail? Hindi, Narinig pa ako? well, yes, pero okay, ganito Ah, na lang. baka kasi Pero ganito na lang, may pamba-blackmail na nangyari. Meron ganyan eh. Napinitan lang kasi may pamba-blackmail. Halimbawa, alam ko yung ginawa mo noong nakarang araw. Pagbigyan mo ko, kung hindi, susumbo ko sa asawa mo. Sige na, isang beses lang. Takot si Mrs. na isumbong sa asawa kay Mister. Kaya yun, sige, pumayag para hindi masumbong. Kaso naabutan, naaktuhan. Tanungin natin baka by blackmail. Malalaman mo naman yan mararamdaman mo naman yan So, yun lang sa akin. Pakasuhan ko sila. Ano lang. so back to the question, ayan po yung mga sister, yung kung nakikinig ka ngayon, yun yung tanong niya kasi kanina is ang natawa ko dito sa kailan ba naging legal yung sabi niya dito. Although yun yung mga reaction natin, no, pero di natin alam bilang lalaki, hindi mo talaga malalaman kung ano kasi actual yun, nakita mo, no, ikaw ang asawa, lalaki ka pa. Ayun nga, may katalik yung asawa mo, si Mrs. Sabi rito, alam kong may karapatang gawin ito ng lalaki. Okay, yun yung nun, may karapatan daw. Unang-una, sister, no, doon sinasabi may karapatang gawin ng lalaki yung pumatay, wala saan batas yun na may karapatang gawin yon sa asawa niya kahit ano pa kasalanan ni babae. Wala Ang pong problema ganon. dyan kung live-in. Ang problema Hindi dyan lang kung yun. live-in. It's either, kung yung karapatan na pumatay ka, it's either ka-live-in mo lang siya o asawa mo siya, yung mismong pumatay, batas ng Diyos, Old Testament pa lang hanggang sa New Testament, bawal na. Bawal pumatay. Kasabi niya may karapatan daw eh. Wala pong karapatan kahit sino sa atin. Even sa katikisim natin ng 222 to 2263 to 66, wala pong karapatan sino man ang pumatay kahit anong sitwasyon. Ngayon, ang tanong dito, sa tingin nyo ba kung kasal ang babae si Mr. madat ng lalaki, Mrs. niya, tama lang ba napatayin? Ayan na naman tayo doon sa pagpatay. Tama lang ba napatayin niya ang kanyang asawa na nanloko sa kanya? Ano yung po palagay bilang tunay na Kristiyano? Yun, binanggit mo pa yung bilang Kristiyano. Kapatid, kahit sino man ngayon nakikinig, tandaan po natin, even the Old Testament, sa ika-6 na utos na kaagad yon, huwag kang papatay. It's either ka-live-in mo yan o asawa mo yan, nadatan mo kung ano man ang sitwasyon mo, huwag mo papatayin yan, bawal. At ang matindi rito, ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, no? Mateo 5:21-22 nga, bro Jando. Mas maigpit si Jesus dito. No, ang sinabi na niya, walang sinabing may karapatan na pumatay. It's either it's your wife or your live-in partner. Walang pwedeng pumatay na mag-take ng buhay na kahit sino. Wala, ay ano sabi diyan? Narinig ninyo ang sinabi sa inyong mga ninuno. Huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taas sa kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Magalit ka pa lang. Magalit ka pa lang, bawal na kay Jesus. Pumatay ka pa. Patay tayo dyan. Sabi niya may karapatan ba siya kung kasal? Walang connection dun sa kasal o live-in. We're talking about killing someone. No? Anong tawag sa kaso naman sa gobyerno? Murder yan. Double murder yung kapatid. Doon sa ibang manslaughter pa yan. So walang excuse diyan. It's either kasal sila, wala pong connection do sa tanong mo kung kasal sila, pwede ba o kung hindi kasal. Wala pong connection 'yon. Ang batas ng Diyos ang umiiral hanggang ngayon sa buong mundo. Batas ng Diyos pa rin. Pero pa yung batas ng no. Buti nga alam niyo po ba sa Saudi kapag ikaw ay pumatay, kung ano yung ginawa mo, patay ka rin. Death penalty. Buti nga sa Pilipinas wala eh. Lifetime lang 'yan eh. So lifetime lang nakulong 'yan eh. Ba't yung sinasabi nyo bilang Kristiyano, mayroon bang karapatan? Wala po. No, ano bang ano batas ng Diyos mismo? Ang sinabi ng Diyos mismo no sa
ano sinabi niya mismo sa sabi na mismo ni Jesus sa Mateo 5:53-45. Ito po yung batas ni Jesus. Mahirap siya pero batas commandments Mateo 5:43-45. Hindi walang excuse. Uy, mali. Ito. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaaway. Kapwa. At ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Patay tayo dyan. Anong sabi? Sabi ni Jesus mismo, so binabasa lang po natin. Kung may nagtatanong sa atin, may karapatan na kasi talaga may kasalanan yung babae. Yes. Hindi naman natin kinakaila yung kasalanan ng babae. Pero ano sabi ni Jesus, ibigin po mo pa nga nakaaway mo, kaaway. Pati nga yung mismo nakapatong kay Mrs. Ibigin mo yun. Paano mo gagawin yun? And that's exactly that's the demands for salvation. Mahirap siya. Isa yan sa pinakamahirap na gawin ng tao. Pero yung pong tanong mo kung may karapatan bang pumatay ng tao, kung kasal sila, both. Even they're not married yet, even they're married, bawal po ng Diyos yan from Old Testament hanggang sa ating Panginoon sa Kristo. Mas mahigpit sa ating Panginoon sa Kristo. Pero mo, magalit ka lang. Bawal po. Ngayon, depende naman sa sitwasyon naman ng pagpatay, kapatid, sa mga nakikinig ngayon. So ang pagpapaliwanag diyan, ang sa turo na simbahan naman, depende naman yan. Kung yan ay self-defense, legal sa simbahan yan. Ano ba yung self-defense? Halimbawa, mauuna siya, may papatay sa iyo, may ano sa anak mo, papatay ng anak mo, pwede mong patayin, self-defense yon. Kailangan talagang justifiable yon. Ang sabi rito sa ang turo ng simbahan, the Catholic Church teaches the self-defense against unjust aggressor is morally permitted. Ibig sabihin, yung self-defense, dun lang. Hindi naman self-defense, hindi ka naman inaano Nakita mo lang yung asawa mo. That's not self-defense. Intention mo, pumatay ka talaga. And the defense of others to protect them from the threat of an aggressor. So, kung gusto mong yung halimbawa yung kaibigan mo, anak mo, ano mo, halimbawa yung asawa mo papatayin, yung gusto nang pumatay, manaksak, unahan mong patayin, that's morally permitted by the church. So may exemption po diyan. No? Ano pa dito? But sabi rito, and the defense of others protect them from the threat if of an aggressor is permitted. But the church also teaches the deliberate killings. The deliberate killings of the aggressor can be permitted only when no other solution is possible. Ibig sabihin dito, kapag wala na daw solusyon, talaga. Kaya nga kahit ang mga military, ang mga pulis, hindi mo pwedeng basta patayin yan kung talagang hindi siya last resort. Kaya pinapabaril yan at least sa paa. So kung wala nang result talaga, dapat patayin mo, dun pa lang. So titingnan yan, imbestigahan yan. At sa church, alam ng Diyos yan, alam ng simbahan, yun din ang turo ng simbahan kung talagang wala nang choice lang. Kasi all things that we do should be based on love, not based on anger or hatred. A justified killing is based on love and last resort na yung killing. So, yung kung pati yung mga nagtatanong paano yung mga military, mga military, mga pulis natin. Yun, that's defending the national security natin. Meron pong ayun na kapag pupunta sila sa ibang bansa at papatay ng mga kapwa Pilipino, that's legal, that's morally permitted. Pwede na pumatay yung that's accepted by the church. So, yun po yung turo ng simbahan, depende yan. Kung self-defense lang, walang po problema yan. Gusto mo lang yung tao, gusto mo i-defense yung sarili mo. But yung pong pangyayari hindi sa self-defense, doon lang papasok yung self-defense, yung morally accepted by the church. So, paalala po, no? Yung pong sagot dyan, yung sabi mo kanina, mayroon bang karapatan kung kasal sila? Kasal man o hindi, walang karapatan sa batas ng Diyos, sa batas ni Jesus, at sa batas ng gobyerno natin. That's a murder case. You're a murderer, no? So, murder case po, pag double murder pa yon,
Napakadelikado po yun. So wala pong excuse, especially if you're Christian, mananagot ka sa hukuman, sabi ni Jesus. At kahit nga magalit ka nga, bawal eh. So yun po yung sagot natin, no? Walang permitted na pwede pumatay kahit sino, kahit saan, kahit anong sitwasyon, unless it's a self-defense. Si Sedna? Okay. Si Sedna, narinig ni si Sedna, okay na siya? O wala Okay na? po, Brother Angel, salamat po. Okay. Ayun, okay na po. Dahil Salamat po. 10:21 na, magpas tayo ng 21 minutes. So, atin na lang po ibigay sa pasalamat ng ating mga kasamahan. Ating unahin, Brother Romer, Pambukidnon, Brother Romer. Hello, Brother Jando. Sa una-una, salamat po tayo sa Diyos at sa mahal na ina at sa lahat ng mga nanonood. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, bro. Hindi ating binibigay ka Brother John Ray naman ng South Korea, Brother John Ray. Brother John Ray. Naku, busy na si Brother John Ray. Okay, Brother Angel na lang. Wait lang. Brother John Ray. Baka magtampo to. Brother John Ray. Bigyan ko muna kay Brother Darwin. Brother Darwin, pasok. Hello mga kapatid, magandang araw po. At dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong dayusisan, maraming dayusisan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fight Team Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Magkati ibalik, Brother John Ray. Andiyan ka na, Brother John Ray? Wala talaga. At inibigay, Brother Angel na lang, Brother Angel. Amen. Praise the Lord, no? Idagdag po natin pala kanina doon sa Friday, no? Paalala lang po yung nung nagsimba kami dito sa may US base dito sa Okinawa, nagsimba kami sa Catholic Church. Biglang may in-announce yung pari doon, no? Kasi hindi sa sakop ng Okinawa yun dahil US yun. Under US territory yun yung base ng Okinawa. So sabi, yung bishop kasi nila, yung bishop ng Amerikang nakahawak. So sabi dito, yung Friday, sabi niya nung Sunday na yon, this coming Friday, April Fool's Day sa kanila yun, di ba? So yung April Fool's Day, malaking okasyon yun. Sabi nila, in-announce nung sabi niya, okay, brothers and sisters, we are allowed. Sabi, so we have a feast on Friday. So we are allowed to eat, barbecue kasi mahilig ang mga American. So we're allowed to barbecue and eat meat this Friday because the bishop allows it. Okay? So dagdag lang yon, pag inallow po ng bishop yung Friday na you can eat meat, especially yung mga special occasion, kung ano man yung piyesta dyan at inallowed naman ng bishop, pwede po yon. Yun po yung isang exemption po. No? Dagdag lang po natin. So muli, maraming salamat unang-una sa Diyos, sa kanya lahat ng kaluwalhatian at kapurihan magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you po, Holy Spirit. And thank you po, Mama Mary. Muli paalala po sa atin lahat, no? Sana natin to, ma-share po natin ito. Napakarami nating matututunan dito na never heard in your entire life na napakahalaga pala sa kaligtasan natin. Sana ma-share niyo po at panghuli pabaw ng ebanghelyo natin, napakaganda, no? Yung mga lebadura alisin na yun, yung mga kasamaan, no, kung ano man yan.
Kung ano man daw pinipreach natin, we need to live with it. Live what you preach. Dahil delikado po, pinipreach natin pero hindi natin sinasa buhay. At yung last doon, yung hindi pa ba kayo naniniwala sa akin, sabi ni Lord sa mga disipulo, wala makain daw sila. Kasama niyo na ako, hindi pa kayo naniniwala. Paalala sa atin lahat, have faith in God. Kahit anong mangyari, lakasan niyo ang pananampalataya niyo. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And good night, everyone. Jando? Oh, Ayun, Ano yung question, nabuhay. bro? ha? Ano yung question? Ang question question ko, ba? pasalamat ka na. Naghanap pa ng question eh. Hindi kasi nung pinatawag mo ako, andun ako sa, kumukuha ako ng kulay. Hindi ako makasagot kasi wala akong headset ngayon. Yung headset ko, sira na naman yung mic. Yung ano lang, So audio yun, lang Bro, ang Jimmy, meron. bili ka na nung yung wireless tapos kahit nasan ka na maririnig mo at Kaya makakasagot nga ka. bibili ako, hanap ako ng medyo mura-mura ng konti. Masakit sa bulsa yung $300 eh. Lalo na ganyan, nagpapagawa tayo ng bahay. Meron namang bro, yung mga basta't katugma lang ng ng cellphone mo, itanong mo dun sa mga diyan, shop diyan. Yung katugma lang, okay lang naman siguro kahit medyo mura. Bro, Subukan mo lang. okay lang bro. Bro Jando, binanatan kasi ako ni Alexander Santos sa debate namin. Nina, nag-live siya, binanatan ako. Parang lumabas na talo daw ako kahit wala siya mabasa sa Bible. Tapos ako puro Biblia. Tatanungin kita pa rin dyan talo ba ako sa tingin mo? Hindi ka talo. Yung argumento niya, atas abante yung argumento niya nun eh. Sabi niya, tinanong mo siya, sino ang nagsasabing totoo? Si Pablo, ikaw. Ano sagot niya? Parang pareho lang yata. Pareho sila. Pero Pareho, hindi. Hindi pareho. Magkaiba. kaya nga, binanatan ako eh. Banatan mo rin sa Sa live ko. channel mo. Oo. Tapos i-share ko na lang. Pagka nagkapanahon ako, babanatan ko rin yan. Yun lang, maraming salamat sa mga kapuntos at mga kaabag. Bukas po ulit, sana makabili tayo ng headset na katulad kay Brother Angel para palagi tayong makasagot din. So, Hindi open man po yung headset bangko yun. ko. Headset ba yun? Earphone. Earphone bro. pala. Earphone. So, Hindi earphone. 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 So, yun mga kapuntos, bukas naman po ating tanggapan. Kung sino mo may mabuting kalooban. Hindi. Gayon, maraming salamat. God bless you. God bless us pala. Ba't mo dyan Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. So, pasalamat na po tayo. Kita-kits po tayo ulit bukas. Ito lamang sa Punto por Punto.